Hello guys, mga mamis and friends. So, ito na naman ako. It's Mami Julie B. Magbibigay na naman ako sa inyo ng mga tips para sa inyong mga freelancing questions or freelancing journey. So, tara, start na tayo. Disclaimer lang, bago tayo mag-umpisa, hindi po ako expert sa mga bagay na to, pero ang i-share ko sa inyo ay yung knowledge and experience na naranasan ko dito sa freelancing. So, ito yung common na tanong ng isang newbie or gustong mag-try o gustong sumubok ng freelancing. So, sabi dito, do I need a diploma of or formal education to become a freelancer? Ang sagot dyan, hindi. Hindi nyo kailangan na nakatapos kayo o nakagraduate kayo. Pero, it's a must. So, syempre, mas maganda kung nakatapos kayo kasi nga, credentials nyo yan na tapos kayo. Pero, hindi naman guaranteed na porket nakatapos kayo o may degree kayo, pasok kayo bilang freelancer or okay sa inyo maging freelancer. So may mga kilala ako na graduate sila nagtatry sila ng freelancing or gusto nilang makapasok bilang isang freelancer pero until now hindi sila makakuha ng client. Kahit ako noon, nahirapan nung umpisa, nung bago pa lang ako pumapasok dito sa freelancing. Graduate ako ng computer science pero hirap na hirap ako makapasok. So ano nga ba yung reality ng freelancing? So ito yon. Ang reality ng freelancing hindi porque nakatapos ka, mas malaki yung chance mo para magkaroon ng client. Dito sa freelancing, ibang iba to doon sa na-experience natin sa corporate. Diba sa corporate, kailangan tapos ka, graduate ka, okay na yon. May degree ka, okay na yon. Pero dito sa freelancing, ang unang reality na dapat nyo malaman ay, number 1, skills over credentials. So dito sa freelancing, mas tinitignan ng client yung output mo, kung kayang-kaya mo bang matapos o kayang-kaya mo bang ma-serve yung services na hinihingi nila sa'yo. Ang client ay interesado doon sa quality ng work na maibibigay mo sa kanila, doon sa portfolio mo, doon sa experience mo, doon sila nakabase. Kaya pansin nyo dito sa corporate, kailangan graduate ka ng ganitong school, kailangan may degree ka sa ganito bago ka makapasok sa isang trabaho. Pero dito sa freelancing, hindi. As long na pasok ka o kaya mong ibigay yung magandang output na hinihingi ni client, sure ball ka doon sa pinapasukan. For example, ako, graduate ako ng computer science, pero ang niche ko ngayon ay general virtual assistant at saka social media manager na wala namang kinalaman doon sa pinag-aralan ko at natapos ko. So kung alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mong mag-aral ng skills na nakafocus doon sa gusto mo at kakayanan mo at alam mo mag-grow ka, pues, i-continue mo lang yan. Number 2, portfolio and experience. So, nabanggit ko na kanina yung portfolio saka experience. So, sa portfolio, baka tinatanong nyo, paano ko magagawa ng portfolio? So, for example, isang graphic designer, isang video editor. So, ikaw i-file mo, gawin mong portfolio yung mga magagandang nagawa mo. Tapos, yun yung ipapakita mo sa client. Kung social media manager ka naman, ipakita mo kung may sarili kang Facebook page o nag-online selling ka dati tapos napag-grow mo yung Facebook page mo ng organic, ng ganito, pwede mo yung i-showcase doon sa client mo. Tatanong ka naman, wala pa nga akong experience sa freelancing, papasok pa lang ako, newbie pa lang ako, so paano ko mapibigay experience ko? Ito nga yun, kailangan mag-focus ka dun sa skills na gusto mong gawin o gusto mong i-serve sa client para ka magka-experience. So syempre, pwede mo nang i-try yun, pwede mo nang i-try sa iba. For example, ako, nag-try ako na galawin yung mga ibang FB page ko. So, yun yung pinapakita ko ngayon dun sa client ko, na pinapakita ko na meron akong experience sa pag-grow ng Facebook page. Isa pa, para magka-experience kayo, huwag kayong matatakot na pumasok doon sa isang bagay na gusto nyong gawin. For example, ako, bago ko nakuha yung first client ko, ang unang-unang kong ginawa ay sinagaan ko muna yung data entry na experience sa Upwork. So, alam nyo ang sahod ko doon, 5K isang buwan. So, ginawa ko yun kasi alam ko na itong client na to, pag natapos ko itong project na to, bibigyan ako nito ng review. So, yung review na yun, yung 5-star na yun, malaking tulong yun para ma-optimize yung profile ko. Tandaan nyo, lahat tayo o lahat naman talaga nag-uumpisa sa walang experience. So, paano ka magkaka-experience kung hindi mo susubukan? Kaya ito yung pinakamalaking factor kapag nag-a-apply sa isang job post. Ang unang-unang hinahanap ay portfolio and experience. Number 3, continuous learning. So, hindi porket nakapasok ka na sa freelancing, may client ka na, o mabilis kang makakuha ng client, hindi ka na mag-aaral, stop ka na doon, yun na yun. So, hindi.
kailangan magko-continuous ka pa rin ng learning sa mga skills mo. Kasi bakit? Parami ngayon yung mga pumapasok sa freelancing. At for sure, kanya-kanya tayo ng style or kanya-kanya ng tip or kanya-kanya tayo ng process kung paano tayo makakakuha ng client. So, kung hindi ka mag-upgrade o hindi ka maglalaan ng oras para matuto, maiiwanan ka. At hindi ginagarantid, lalo na kung nung unang mong client ay ang hinahanap ay same dun sa una mong experience na niche. So, may mga pagkakataon na sa ganong niche, kapag nawala yung isang client, mahirap na ulit makapasok sa ganong niche kasi marami nang pumapasok na iba o parami na ngayon nag-freelance. So, anong gagawin mo? So, mag-aral ka na naman ng panibagong niche na alam mong in demand. So, kahit ako hanggang ngayon, continue akong nag-aaral ng ibang niche. Nag-start ako lang sa General VA, tapos nag-video editing ako, tapos ngayon, yung third client ko ngayon ay tinatrain naman ako bilang online arbitrage sa Amazon. So, kahit nagtatrabaho ako, still nag-aaral pa rin ako. So, nandiyan sa YouTube, libre lang yan. Sa mga Facebook community, marami yan. So, huwag tayong magsasawang matuto. Kailangan natin, everyday, mayroon tayong bagong natututunan na may apply natin sa freelancing. So, ayan lang. Kung gusto nyo pa na maraming tips, i-follow nyo lang ako. Bye-bye!